Akala ng mga magulang, investment plan tayong mga anak. Akala nila, insurance policy tayo na buhay. Isipin mo, sasabihin sa iyo na ipinanganak ka lang para bayaran ang mga utang na hindi mo naman ginawa. To be the ticket out of a life you didn't choose. Welcome to Silip sa Buhay Pinoy. Mga kwentong tahimik pero totoo. Ito ang kwento ni Miguel. Sa labas, he looks like the typical Gen Z Pinoy sa Canada. Tahimik, masipag, at laging naka-hoodie para itago ang tensyon sa kanyang mga balikat. Pero sa loob, Miguel is a 100% pure Bisaya living in a body na parang 80 years old na dahil sa chronic stress. Sa bahay nila, may dalawang bagay na nagpapatakbo sa buhay niya. Una, yung lumang senteron na laging nakasabit sa likod ng pinto, isang paalala ng disiplina na hindi lang physical marks ang iniwan. Pangalawa, yung tsinelas na suot-suot niya mismo. Symbols of the pain he endured at yung mabigat na expectations he's forced to carry hanggang abroad. Mula nang lumipat sila sa Canada, bare minimum lang ang ibinigay ng mga magulang niya. Habang ang ibang bata ay busy sa playdates at extracurriculars, si Miguel ay laging may taya duties. Siya ang 24/7 babysitter ng mga kapatid niya. He was the second parent bago pa man niya naintindihan kung paano ba maging adult. Hindi niya naranasan maging bata. It was a job he didn't apply for. Dahil sa ilang taon na gaslighting, yung linyang, "Binigay namin sa iyo lahat, bakit ka ganyan?" Bumigay ang katawan niya. Miguel developed chronic illnesses na hindi maipaliwanag ng kahit anong lab test. Paraan na pala yon ng katawan niya para sumigaw dahil never siyang pinayagang makapagsalita. Chronic pain became his shadow, isang permanenteng border sa katawan niya. Ang graduation sana ang kanyang Freedom Day. May secret plan na siya. Bit-bit ang credentials at sapat na ipon para bumili ng one-way ticket sa ibang province. Pero biglang tumigil ang mundo. The pandemic hit at na-lockdown siya sa mismong hawla na matagal na niyang gustong takasan. Na-stuck siya kasama ang mga taong sumira sa kanya. Isang gabi, habang naghahapunan ng adobo, biglang nag-iba ang timpla ng usapan. Walang tawanan, puro lang tunog ng kutsara at tinidor. Ang tatay niya, matanda na pero manipulative pa rin, nagsimulang maglista ng mga kamag-anak sa Pilipinas na parang grocery list ng mga obligasyon. "Miguel," sabi ng nanay niya, malumanay ang boses pero punong-puno ng pressure. "Yung Tito John mo, kailangan ng pampa-opera. Pag-graduate mo next year, malaking tulong yun ha? Sabi ko sa kanila, ikaw na ang bahala." Walang question mark. It was just an assignment. Ramdam ni Miguel ang pagkulo ng dugo niya. Hindi ako financial tool. Tiningnan niya ang mga magulang niya. Yung mga taong ginamit ang disiplina para pagtakpan ang abuse. Na-realize niya na sa mata nila, hindi siya anak na naghahanap ng kinabukasan. He was just a retirement plan na malapit nang mag-mature. "Ma, hindi na muna ako babalik sa school next year," sabi ni Miguel. Hindi siya sumigaw. Hindi na kailangan. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa sa kahit anong sigawan nila noon. Nag-angat ng tingin ang tatay niya. May pamilyar na pangungutya sa mukha. "Ang arte mo. Kami nga noon, tsinelas ang lang ang gamit, nakaraos. Napaka-ungrateful mo talaga.
We sacrifice everything para lang makarating ka dito. Same old script. Crab mentality para hilahin pababa ang nag-iisang taong gustong baguhin ang trajectory ng buhay nila. Para protektahan ang kanyang sanity, Miguel did the unthinkable. Tumigil siya sa university. Pinili niyang magtrabaho sa mababang job para makapagtago ng sariling pera. Pinili niya ang utang at mahirap na path kaysa maging puppet para sa future financial goals ng mga magulang niya. Lumipas ang mga linggo na walang kibuan. Nakatira sila sa isang bubong pero parang strangers na naglalakad sa minefield. Miguel lived on hardcore mode. Pilit na binabalanse ang physical illness at mental trauma na walang safety net. Minsan, sa kalaliman ng gabi, kinausap niya ang Diyos, or maybe it was the devil. Tinatanong kung bakit kailangan niyang maging parang Book of Job reincarnate. Is a middle-class, supportive family too much to ask? Bulong niya. Pagod na siya, pero may 20% sa loob niya na tumangging sumuko. Na-realize niya na hindi niya kinakamuhian ang pagiging Filipino. Mahal niya ang kultura, ang mga isla, at ang kasaysayan nito. Ang ayaw niya, ang toxic cycle na utang na loob na turing sa mga anak ay property. Mahal niya ang roots niya. He just refuses to be strangled by them. Si Miguel ay nasa early 20s na ngayon at nagsisimulang muli. Babalik siya sa school sa sarili niyang terms, gamit ang sarili niyang puso at sarili niyang utang. Huli na raw siya, sabi ng lipunan, pero saktong-sakto ito para sa kanyang kaluluwa. Siya ang unang puputol ng kadena. I will be the generational education. Pangako niya sa sarili. Para sa future children ko, love ang mararamdaman nila, hindi utang. Tao sila, hindi tool. I'm rebuilding at sa pagkakataong ito, peace ang pundasyon ko. Ang pag-navigate sa toxic family dynamics ay napakahirap. Para kang naglalakad sa alambre sa pagbabalanse between pagmamahal mo sa pamilya at self-preservation. Sa kultura natin kasi, ang paggalang ay madalas na pagkakamalang blind obedience. Pero hindi. Ang paggalang o respect, it begets respect. Kung gusto mong galangin ang nakakatanda sa iyo, galangin mo muna ang sarili mo. Kung nag-overlap na yung respect sa pamilya at respect sa sarili, kailangan na nating mag-set ng boundaries. Hindi dahil sa galit, kundi para mabuhay. Hindi masamang sabihing hindi ko na kaya. It's okay to step back. Kung magstay ka nga pero unti-unti ka namang nawawalan ng ganang mabuhay at umunlad. Kailangan na nating itigil ang pag-romanticize sa resilient Pinoy family kung ang resilience na yan ay nabuo mula sa trauma ng mga anak. Breaking the cycle requires radical honesty. Kailangan nating tanggapin na ang mga magulang natin ay flawed humans na baka hindi kailanman hihingi ng tawad para sa sinturon at tsinelas ng nakaraan. Tayo na ang kailangang magbigay ng closure sa sarili natin. Be the adult you needed noong bata ka pa. Sa mga taong nagre-rebuild sa hardcore mode, ang progress nyo ay hindi nasusukat sa bilis ng pagtatapos ng school o sa laki ng perang pinapadala ninyo. It's measured by the katahimikan na mahanap ninyo sa sarili ninyong puso. Choose your battles, protect your peace, at laging tandaan, you are not an investment. Tao ka na deserve magkaroon ng buhay na tunay na sayo.
Sana may nakuha kayong kahit konting insight or reflection sa videong ito. Maraming salamat sa pakikinig at please mag-subscribe po kayo. At kung nagustuhan nyo ang content, please huwag kalimutang mag-like. Hanggang sa muli, ito ang Silip sa Buhay Pinoy.